good morning! Ayan, so, mga dealer na po ba lahat? Yes! Taas po yung kamay nung hindi pa dealer. Taas ang kamay, yung hindi pa dealer. Ayan, sa mga hindi pa po dealer, okay lang mo mapakinggan nyo to. So ito kasi maganda po itong training natin is para po matutunan nyo naman kung paano yung tamang approach. Pagkakausapin nyo yung mga prospect nyo. Okay, napakahalaga po kasi alam natin kung paano natin nilalapit yung negosyo. Tsaka yung produkto natin. Kasi po kadalasan, unang sumasablay pagka mali yung approach natin. Parang sa pangungutang lang yan, pag mali ka ng approach, hindi ka mapapangutang. Tama ba? Okay, ayan. So game na po. May mga hello? Hi! Hello? Ready tayo ba? Okay. Ayan na. Okay. So parang sa pangungutang, pagka mali tayo ng approach ng lapit sa mga prospect natin o sa mga inuutangan natin, technically, hindi tayo papautangin. Tama ba? Ganon din sa business natin. Pag mali ka ng approach, possible na hindi ka rin seryosohin. Tama po? Okay. Ayan. So ito po ito po is technical approach para po mas maintindihan natin paano natin kakausapin ng tama. Kasi your words can break. Yung approach natin pwedeng makasira yan agad. Umpisa pa lang yung momentum ng negosyo natin. Okay, so introduce ko muna yung sarili ko formally. Pangalan ko po, Jeff Gutierrez. So official speaker po ako ng First Vita Plus. At ginagawa ko po itong negosyo na ito mga 17 years na po. So mga 15 years na po akong corporate speaker. So medyo may katagalan na. So ibig sabihin, yung pakikipag-usap at paggawa nitong negosyo na ito, medyo kabisado na natin. At yun po yung ituturo ko sa inyo para po maiwasan nyo na yung mga trial and error. Kasi napakahirap po kasi yung trial and error natin. Nasasayang yung oras, nasasayang yung mga tao na nakakausapin. Tapos, syempre, nagkakasusan tayo ng budget. Tama po ba? Okay, so mas maganda na tama yung approach po natin. Okay? Ayan, so introduction natin ng produkto. Okay. Ang tanong ko sa inyo, gaano nyo kakilala ang product ng First Vita Plus? Kasi marami sa atin, member lang ng First Vita Plus, pero hindi naman alam yung paliwanag yung produkto natin. Yun po yung isang pinaka-number 1 na nakakalungkot. Kaya minsan, pansinin nyo, kayo nag-introduce ng First Vita Plus, pero sa iba bumili. Nangyayari po? Yes. Kaya nangyayari yun, kasi nga po, instead na sa inyo kumuha yan, iba siguro yung nagpaliwanag ng maayos. Tama po? Pag iba kasi ang nagpaliwanag, tapos mas detalyado, dun sila bumibili. So parang ganun din po sa inyo, pagka mali po kayo ng pagpapaliwanag ng produkto natin o hindi maayos ang pagpapaliwanag nyo, minsan hindi po natin nakukumbinsi para bumili. Tama po? Okay, ang tanong dito, how well you know our product? Okay? Ang katotohanan nito, you don't have to be a doctor or medical professional to explain the product. You just need to understand how diseases destroy our body and how First Vita Plus works on you. Self-study. So sa madaling sabi, simple, paano mo kakausapin yung mga taong may sakit? So dapat kilala mo yung sakit nila. Dapat ba tayo magkaroon ng ganung sakit din para makilala natin yung sakit? Hindi, inaaralan naman po yun eh. Ngayon nga po, napakadali na kasi meron ng Google. Nung nag-start po ako sa First Vita Plus, hindi pa yata uso Google yun eh. Okay. So yung mga sakit-sakit, binabasa ko talaga namin sa libro. Nagbabasa po ako ng libro. Okay? Inalam ko ano nangyari sa tao may diabetes. Inalam ko nangyari sa tao may hypertensive. Inalam ko sa tao may mga cancer. Lahat ng klase ng sakit halos, binasa ko. So hindi naman ako doktor, pero kailangan ko magbasa. Bakit? Pag kilala mo kasi yung sakit, mas madali kayong mag-uusap ng prospect kung may sakit. Tama? Kasi nga, pag kilala mo ang sakit niya, alam mo yung magiging komplikasyon nun. Pag alam mo kung paano gumagana ang produkto natin sa katawan natin, alam mo kung paano mo sasabihin sa kanya yun. Diba? Alam mo kung paano mag-bridge. Ito siya, read as many medical journal as possible regarding diabetes, hypertension, stroke, heart attack, cancers, gall or kidney stones, or mga kidney or liver diseases, respiratory illnesses. Ito kasi mga common eh. Di ba? Ito yung mga common. Okay, na sakit ng Pilipino. Ito yung mga common na may encounter nyo. So ngayon ang tanong, kilala nyo ba itong mga sakit na to? O ang tanong, baka hindi. Baka alam mo lang siya pero hindi mo kilala. Di ba? Baka pag pina-explain ko sa iyo kung ano nangyayari sa taong diabetic, baka hindi mo ma-explain kung wala ka nun.
And sometimes kahit ngayon may sakit na diabetes, hindi nila alam kung paano sila nagkaroon nun. Ano yung mga triggers, ano yung nangyayari sa kanila, bakit lumalala yung diabetes sila. Not until na pag-aralan at ipaliwanag ng doktor sa kanila. So tayo, kailangan na naman natin aralin para alam natin kung paano natin sila kakausapin. Kasi it's very irrelevant. Ano ibig sabihin ng irrelevant? Hindi tayo magkakaintindihan kung halimbawa, sir, may sakit kang hika, ako walang hika. Hindi ko alam kung paano ko i-recommend sa yung product. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa taong may hika. Pero pag alam ko yung nangyayari sa taong may hika, mas madali ko sa kanyang may bridge yung product. So napakahalaga na aralin niyo po yung mga sakit. Okay? So hindi lang tayo basta dealer, kinakailan, inaaral din natin siya. Kasi hindi all the time madadala natin dito. Hindi rin all the time nandiyan ang mga appliance mo na magpapaliwanag para sa iyo. Tama po? Okay. So ganito lang siya. Read journal regarding our 5 power herbs. So understand the herbs. Okay? Connect to the diseases. Recommend which variant. Tingnan niyo po Pag binasa natin, intindi natin yung mga tungkol sa mga herbs, sa mga sangkap ng first Vita-Plus, maiintindihan natin yung medicinal qualities niyan. Kunwari, malunggay. Maiintindihan mo kung ano meron sa malunggay. Tama? Dahon ng sili, maiintindihan mo siya. Ngayon, nakikita mo kung ano meron sa malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray, kaldo sa kamote. Pag naintindihan mo siya, alam mo na ngayon kung paano mo ngayon, ano yung mga sakit na pwede sa kanya. Ano yung mga sakit na pwede niya ma-prevent o mapagaling? Tama po? Connect to the diseases. Identify mo ngayon yung sakit. O ano ang sakit ng kausap mo? O tsaka mo i-connect yung medicinal qualities ng product natin. Then, recommend which variant. O, ano yung variant na meron tayo para doon? Kunwari, sakit, cancer. O, na-identify mo kung ano yung mga medicinal qualities ng product natin. Na-identify mo yung sakit. Tapos, ano yung i-recommenda mo ngayon ng produkto? Ganun lang ka-basic. Ganun lang ka-simple. Kaya lang, hindi mo magagawa itong flow na to kung hindi mo naiintindihan yung sangkap at sakit ng kausap mo. Yung sangkap ng produkto natin tsaka yung sakit ng kausap mo. Hindi mo mai-connect yung kung anong variant yung dapat na para sa kanya. So, may naiintindihan kayo? Yes! Ito, napaka-simple, pero maraming aral yan. Marami kayong kailangan aralin. Okay, so pag-aaralan nyo yung mga produkto natin, ano yung mga product natin. Kasi aside doon sa sangkap ng First Vita-Plus, dapat kilala mo lahat yung variant Tama po? Kasi para habang kinakausap mo siya, habang nagkukwento siya, naglalaro na sa isip mo kung anong product yung i-recommenda mo sa kanya. Okay? Yan So, when presenting our products, ito yung mga big no-no. Ito yung huwag na huwag mong gagawin. Yung avoid the all-know attitude. Ano ibig sabihin yung alam mo lahat. Okay? Hindi po pwedeng alam mo lahat. Maging totoo ka, kung hindi mo naiintindihan yung sakit niya, sabihin mo sa kanya yung totoo. Okay? Sabihin mo sa kanya na, babalikan kita kasi i-inquire ko sa mga doctors namin para at least mas konkreto yung isasagot ko sa'yo. Okay? Wag na wag mong ipupush siya kahit hindi mo alam, pipilitin mo, sasabihin mo alam mo lahat para lang makabenta ka. Tandaan mo, ang tao kahit ikaw, nararamdaman mo kung gusto mong pagkakitaan ka lang o hindi. Tama po? Napakalaga po nung ganyan. Ako, sa totoo lang, pagka hindi ko alam talaga yung sakit, hindi ko naiintindihan yung sakit niya, sinasabi ko yung totoo. Mas mararamdaman pa nga ng kausap mo na may malasakit ka sa kanya Paano yun? Pag sinabi mo sa kanya na, sir, hindi ko po kasi, hindi ako pamilyar sa sakit mo, pero para masigurado ako doon sa product na i-recommend ko sa'yo, i-inquire ko muna sa doktor namin para at least sigurado tayo kasi syempre gagamitin ko yan. Nakuha niyo po? Mas mahalaga yung maramdaman na may malasakit ka. Pangalawa, never declare that First Vita-Plus can cure diseases. So ang produkto po natin, hindi po siya gamot. Malinaw po. Kaya nga po nakalagay din sa box natin, no approved therapeutic claim. Okay? Kaya nagagalit yung mga doktor kasi, minsan may mga dealer kasi na sinushortcut nila yung paliwanag nila. Ito, gamitin mo to kasi gagaling diabetes mo ito. Ito, gamitin mo to, mawala cancer mo. Hindi ganun. Ang First Vita-Plus po, ang konsepto niya, palakasin lang ang immune system natin. Pag palakas mo ang immune system natin, yung immune system po natin mismo, yung tutulong sa katawan natin para makarecover sa mga diseases. Malinaw po? Yung iba kasi sinushortcut So napupunta sa nagiging parang gamot siya. Kaya nga po, dun sa mga rules and regulation po ng First Vita-Plus, mababasa niyo po doon na may disclaimer ang company. Pagdating dun sa mga nagpo-produce ng mga marketing materials,
kagaya ng mga flyers o kaya clearbook. Kasi kailangan mo nang ma-approve ng kumpanya kung meron kayo yung mga misdeclaration. Ibig sabihin ng misdeclaration is mga maling declaration yun na baka ito, nagde-declare na pala kayo na nakakagaling ng ganito or kaya itigil na yung mga maintenance na ganito. Hindi po dapat yun. Kaya nga po pag nakita ng kumpanya na mali po yung mga napoproduce yung marketing materials na ginagamit nyo sa presentation nyo, pag nakita nilang mali yun, kukumpiskahin nila yun at sisirain nila. Kasi pwede ma-damage yung reputation at pwede po tayo makasuha ng FDA. Okay? Tandaan nyo po, ang license po na meron tayo is para po sa food supplement lang po category natin. Hindi po tayo for medicinal. Malinaw po, hindi po tayo gamot. Malinaw po? Okay. First Vital Plus is no approved therapeutic claim. Yung nga nabanggit ko kanina. So hindi po tayo gamot. We are natural health drink, not all natural. Kasi yung iba naririnig ko, all natural po kami. Kung all natural po, dapat po nalalasahan mo yung malunggay. Di ba? Makikita mo mismo yung dahon ng malunggay, yung lahat ng gulay, dapat makikita mo present natural. Yun yung all natural. So, ibig sabihin, since natural po tayo, ang nag-declare po ng natural is yung FDA. So, dineclare po natin natural yung produkto natin, in-approve po nila yun. Ibig sabihin, may proseso siyang dinaanan, pero lumalabas na yung traces po ng mga ingredients natin is still natural. Okay? So, hindi po tayo all natural lang po, ha? Okay. How to create a good impact for product presentation. So, paano nga ba tayo makaka-create ng magandang impact sa product presentation? Okay? So, madali lang po ito. It all starts in mind conditioning process. How hard to be able. So, minsan ang gagawin nyo sa prospect nyo, pag tinotalk nyo, nag-uumpisa kayo ng conversation. So, kung alam mo yung sakit niya, pag-usapan nyo muna yung sakit niya. Iparamdam mo sa kanya kung gaano kahirap yung sakit na yun. And for sure, ayaw niya yung sakit na yun. Tama po. Okay, like ako na nagkaroon ako ng kidney stones. Kinuwento sa akin ng doktor ko kung ano yung nangyayari sa taong may kidney stones, ano yung pwedeng kalabasan in the future pag pinabayaan mo siya. Natakot ako dun. Diba? Sinabi niya sa akin dati na pag may bumarang stone sa kidney, tapos meron yung parang tubo papunta dito sa iba ng ihi natin. Pag may bumarang bato doon at hindi yung natanggal, yung napuproduce na waste product ng kidney mo, na which is yung urine, yung ihi, mapupuno yan, magbabackflow. Pag nag-backflow siya, pupunta sa kidney mo. So yung kidney mo malalason, masisira, damage. Pag nasira ang kidney mo, irreversible yun. So pag nasira yung kidney mo, dyan napapasok yung dialysis. At dyan napapasok yung tatanggal ng mga isang kidney. Pero yung tinakot ako ng gano'n. Eh di takot na takot ako. Anong ginawa niya sa akin? Kailangan natin pa-shockwave yan. Para madurog yung bato, matanggal,